Ang bahay ay nagsisilbing tirahan o tahanan ng isang individual o pamilya. Ito ang lugar kung saan tayo nakakaramdam ng katiwasayan at kaginhawaan. Karamihan sa atin ay hindi mahalaga ang sukat o laki ng bahay, kundi ang katiwasayan at seguridad na nararamdaman natin sa loob ng tinatawag nating tahanan. Maliban na lamang sa may mararangyang pamumuhay at mayroong nag-uumapaw na yaman. Para sa mga ito, ang tahanan ay hindi lamang basta tirahan o kagamitan. Ito din ang lugar kung saan nila ginagamit ang karamihan sa kanilang yaman. Kung saan bumibili ang mga ito ng hindi kapanipaniwala at nakakamanghang uri ng karangyaan na nagpapakita ng kasaganahan ng kanilang yaman. Halimbawa na lamang dito, ang tahanan ni President Donald Trump na karamihan sa makikita mo ay ginto. Kabilang dito ang 18-karat solid gold toilet. Ang pool na may sariling underground music system at koleksyon ng mamahaling paintings at iba pang artworks. Sa tahanan ni Bill Gates, kabilang na dito ang Codex Leicester ni Leonardo da Vinci na nagkakahalaga ng $30.8 million o 1.5 billion sa Philippine peso. Pero sila na nga kaya ang nagmamay-ari ng pinakamahal na bahay sa buong mundo? Anong uri ng karangyaan ang mayroon ang 10 pinakamahal na bahay sa mundo? At kung sino-sino nga ba ang nagmamay-ari ng mga ito? Ang 18 at 19 Kensington Palace Gardens na may sukat na 55,000 square foot ay isang pares ng semi-detached building sa Kensington Palace Gardens sa West Central ng London. Ito ay isang 19th century mansion na itinayo noong 1840s at nagkakahalaga ng $128 million o 6.4 billion sa Philippine peso. Ang mansion na ito ay katabi lamang ng tahanan ni Prince William at Kate Middleton sa tinaguriang most exclusive address at kilalang Billionaires Row at isa sa pinakamahal na residential street sa buong mundo, ang Kensington Palace Gardens. Sa loob nito ay matatagpuan ang mga walang kasing halaga ng mga Islamic arts. Mayroon din itong 12 bedrooms, indoor pool, spa pool, swimming pool, hairdressing salon at parking area na sasapat para sa 20 sasakyan. At kasalukuyang pagmamay-ari ng Indian steel tycoon na si Mr. Lakshmi Mittal na chairman at CEO ng pinakamalaking steelmaking company sa buong mundo, ang ArcelorMittal. Ang penthouse na 70-story residential skyscraper na 220 Central Park South na matatagpuan sa Manhattan, New York ay may sakop na mula ika-50 palapag hanggang ika-53 palapag ng gusali at may taglay na pinakamagandang tanawin sa bayan, maging ito man ay mula sa paliguan. Ang 220 Central Park South ay kumpletong naitayo sa taong 2019. Gayunpaman, ang unit sales nito ay sinimulan noong 2018 at sa halagang $238 million o 12 billion sa Philippine peso. Nabili ang penthouse na ito sa umpisa ng taong 2019 habang ito ay under construction pa lamang at wala pang kagamitan. Kasalukuyan itong nasa pagmamay-ari ng isang American billionaire na si Mr. Ken Griffin, manager ng hedge fund at founder at CEO ng Citadel na parehong investment management firm. Ang Villa Lycedre ay isang 190 years old na mansion sa isang 25 ektarya ng lupain sa France na may pinagandang hardin at maraming puno ng cedar sa paligid. Kaya naman pinangalanan itong Villa Lycedre na may ibig sabihin na The Cedars Villa sa wikang Ingles. Ang mansion ay dating pagmamay-ari ng hari ng Belgium na si King Leopold II. Ito ay may sukat na 18,000 square foot, mayroong 14 bedrooms, Olympic-sized swimming pool. Dagdag mo pa dito ang kahanga-hanga at magagarang aranya o chandelier, malalaking silid upuan at 19th century portraits sa gayak na kwadro mula sa sahig hanggang sa kesame. Ang mansyon na ito ay nagkakahalaga ng $221 million o 11.2 billion sa Philippine peso at kasalukuyang nasa pagmamay-ari ng pinakamayamang tao sa Ukraine, si Mr. Rinat Akhmetov. Siya ang may-ari ng System Capital Management Group, isang financial at industrial holding company, at may-ari din ng Shakhtar Donetsk
na isang Ukrainian professional football club. Ang Fort Fairfield Pond na matatagpuan sa Sagaponack, New York ay isang giant limestone Italian-style residence sa 63 ektarya sa beachfront property sa Hamptons. Ito ay may sukat na 62,000 square foot na mansion, mayroong 29 bedrooms, 39 bathrooms, basketball court, bowling alley, squash court, tennis court, 3 swimming pools, garahe na sasapat para sa 100 sasakyan, 164-seat theater at sariling power plant na pinagkukunan ng kanilang elektrisidad. Ito ay naitalang pinakamahal na bahay sa US at isa sa pinakamalaking bahay sa US. Nagkakahalaga ito ng $248 million o 12.5 billion sa Philippine peso. At kasalukuyang nasa pagmamay-ari ng American billionaire na si Mr. Ira Renard, Chairman at CEO ng Renco Group, isang holding company na nag-i-invest sa auto manufacturing o paggawaan ng sasakyan at smelting, isang proseso ng pagkuha ng metal element sa isang mineral o bato. Ang Mesa Vista Ranch na matatagpuan sa isang 65,000 na hektarya ng lupain sa Eastern Texas Panhandle ay isang living space na may balconies at porch areas na taglay ang mga kahangahangang tanawin ng rancho. Mayroon itong sariling airport, bar, 30-seat home theater, chapel, golf fairways, 2-story dog kennel na sapat para sa 50 aso at 20 na man-made ng mga lawa. Ang Mesa Vista Ranch ay pagmamay-ari ni Mr. Thomas Boone Pickens na kilala sa bansag na Oracle of Oil at founder ng hedge fund, isang investment management firm at founder din ng Mesa Petroleum na isang oil and gas company. Ang lugar ay sadyang pinalawak para sa paboritong libangan ng may-ari, ang hunting at ang golfing. Pero dahil sa stroke, naging hadlang sa libangan ang kalusugan, kaya naman ang halos 50 taon ng pagbuo, pagsasaayos at debosyon ng may-ari ay humantong sa desisyon na ipagbili sa sino man tiyak na iingatan at mapapanatili ang property. Naihayag ang pagbenta ng property noong November 2017, subalit sa kasamaang palad, pumanaw ang may-ari noong September 2019. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ito pinagbibili sa halagang $250 million o 12.6 billion sa Philippine peso. Ang Le Palais Boulle o Bubble Palace na matatagpuan sa France ay may katangian ng mga hanay ng pabilog na silid pababa sa mabatong talampas na may tanawin ng Mediterranean Sea. Ang tirahan na ito ay kumakatawan sa pangunahing konsepto ng arkitektong si Mr. Antilvag na may pananaw sa arkitektura bilang anyo ng likas na laro, kasiyahan at puno ng sorpresa. Bagamat naiulat na ito ay inspired sa sinaunang tao na nanirahan sa kuweba, hindi ito pauhuli sa modernong kaginhawaan. Ito ay may sukat na 1,200 square meters, 10 bedrooms, sari-saring swimming pools, waterfalls o talon sa malawak na tanawin ng paligid, bulwagan ng tanggapan o reception hall, panoramic lounge o malawak na tanawin ng pahingahan, at 50-seat open-air amphitheater. At kasalukuyang pagmamay-ari ng isang Italian-born French fashion designer na si Mr. Pietro Cardin o mas kilala sa pangalang Pierre Cardin. May-ari ng Pierre Cardin brand na fashion products, perfumes, jewelry, cosmetics, watches at pens. Ang Odeon Tower penthouse na matatagpuan sa Monaco ng Western Europe ay may sukat na 3,500 square meters at may sakop mula 45th floor hanggang 49th floor ng 49 stories building ng Odeon Tower. Ito ay mayroong 8 bedrooms, fitness zone, interior pool, Turkish bath, sauna, massage area, gym at private elevator. At hindi pa dito nagtatapos ang karangyaan. Mayroon din itong water slide mula sa upper floor papuntang infinity pool na may 360 degrees na tanawin ng karagatan na kumakatawan sa kahanga-hanga at nakagigilalas na uri ng marangyang pamumuhay.
Kilala din ito sa pangalang Sky Penthouse at naitalang pinakamahal na penthouse sa buong mundo sa halagang 400 million US dollars o 20.2 billion sa Philippine peso. Ang Odeon Tower ay kumpletong naitayo sa taong 2015 at magpahanggang sa kasalukuyan nananatili pa rin itong bakante at naghihintay ng magmamay-ari. Ang Villa Leopolda ay isang 89 years old na malapalasyong villa sa isang 18 ektarya ng lupain sa France. Ipinangalan nito sa unang may-ari na si King Leopold II ng Belgium at naging regalo para sa kanyang may bahay na si Blanche Celia Josephine Delacroix noong 20th century. Ang villa ay naglalaman ng mamahalin na likhang sining ng sinaunang panahon. Mayroon din itong 11 bedrooms, 14 bathrooms, movie theater, bowling alley, kaakit-akit na mga swimming pools, commercial greenhouse at helicopter pad. May tala itong pangatlo sa pinakamalaking villa sa buong mundo at nagkakahalaga ng 750 million US dollars o 38 billion sa Philippine peso. Kasalukuyang pagmamay-ari ni Lily Safra na namanan niya sa kanyang asawang si Edmund Safra, isang Swiss banker, matapos itong masawi sa isang sunog na gawa ng 2 taong nakamaskara sa kanyang penthouse sa Monaco. Ang Antilla Tower ay isang 400,000 square foot residence sa Mumbai, India. Mayroon itong 27 palapag at may disenyong kayang manatiling ligtas sa magnitude 8 na lindol. Ito ay may 6 na underground parking floors na sapat para sa 168 na sasakyan. May 9 na high-speed elevator sa lobby, sariling car service station, yoga at dance studios, ice cream parlor, 50-seat movie theater, sariling temple kung saan sila laging nagdadasal, terrace garden, spa, at 3 helicopter pad. Mayroon itong 600 na tauhan at kawani para lamang sa maintenance ng mga ito. Ang Antilla Tower ay may halaga ng 1 billion US dollars o 50.8 billion sa Philippine peso at nasa pagmamay-ari ng Indian billionaire na si Mukesh Ambani, ang pinakamayamang tao sa India at may-ari ng Reliance Industries, isang multinational conglomerate company na engaged sa energy, petrochemicals, textiles, natural resources, retails at telecommunications. Ang Buckingham Palace na matatagpuan sa London ay ang nagsisilbing tahanan at sentro ng pamamahala ng British Royal Family. Ito din ang tanggapan at lugar kung saan ginaganap ang pakikipagkasundo at pakikipag-ugnayang pampolitiko. At ang palasyo din ang pangunahing sentro ng mga makahulugang selebrasyon at paggunita ng bansa. Ito ay may sukat na 77,000 square meters. Mayroon itong 5 palapag na may 775 na silid. Kabilang na dito ang 52 royal and guest bedrooms, 19 staterooms, 78 bathrooms, at 92 offices. May hahalin tulad na rin ito sa isang maliit na bayan dahil may sarili din itong automated teller machine o ATM sa basement, sariling post office, at doctor's office na kompleto sa kagamitan, maging ito man ay para sa pang-opera. Sa mahigit na 300 taon na nakalipas mula nang itinayo ang palasyo, marami na ring hari at reyna ang tumira dito. Itinayo ito noong 1703 bilang tahanan ng Duke ng Buckingham na si John Sheffield. Nang pumanaw ang Duke, pinagbili ito ng kanyang illegitimate son na si Charles Sheffield kay King George III at nagsilbi itong tahanan kasama ang kanyang may bahay na si Queen Charlotte noong 1761. Pinalitan ito ng kanyang anak na si King George IV nang pumanaw ito noong 1820. Di rin nagtagal, pumanaw si King George IV noong 1830 at pinalitan ito ng kanyang kapatid na si King William IV. Parehong pumanaw ang magkapatid na walang naiwan na anak na magmamana ng trono kaya napunta ito kay Queen Victoria noong 1837, ang tanging legitimate child ng Duke of Kent at huling monarkiya sa tahanan ng Hanover. Napangasawa si Prince Albert at doon na din nanirahan. Sumunod naman ay ang kanilang anak na si King Edward VII at ang asawa nitong si Consort Queen Alexandra noong 1901. Sumunod ay ang kapatid nitong si King George V at ang kanyang asawa na si Queen Mary noong 1910.
Sumunod ay ang kanilang anak na si King George VI at ang asawa nitong si Queen Elizabeth Angela Margaret noong 1936. At sinundan ng kanilang anak na si Queen Elizabeth noong 1952 hanggang sa kasalukuyan. Ang Buckingham Palace ay tinaguri ang most valuable residence at most expensive house in the world at ito ay nagkakahalaga ng $1.55 billion o 78.8 billion sa Philippine peso. At kung isasama mo ang mga mamahaling artworks, mga antigong muebles at kasangkapan na nagkakahalaga ng $2.15 billion, ang palasyo ay magkakahalaga ng 188.2 billion sa Philippine peso. Ang Buckingham Palace ay kabilang sa Crown State ng United Kingdom. Nasa pag-aari ito ng monarkiya o ng hari o reyna ng bansa hanggang sa matapos ang pamumuno nito. Pero hindi ito matatawag na pribadong pagmamay-ari ng monarkiya, kaya hindi nila ito pwedeng ipagbili o pagkakitaan. Hindi din ito pag-aari ng gobyerno. Ito ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng independent organization na kilala bilang Crown State Commissioners. Kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe, like, share, at comment down below kung anong masasabi nyo sa naging tampok natin ngayon. At syempre, huwag kalimutan ng notifications bell para laging updated sa interesting topics natin.